Ayan, andito tayo ngayon sa simbahan ng St. John na matatagpuan dito sa Dinalupihan malapit sa plaza. Ayan. Ayan siya. Okay. Ayan ang simbahan. Mamaya papasok tayo sa loob. So, bali itong simbahan na to na parokya ni San Juan, San Juan Bautista dito sa Dinalupihan, Bataan. Isang alaala ng isang daang taon na pagkakatatag ng parokya ni San Juan Bautista noong taong 1865. Ayun, noong 2020, medyo hinaan lang natin yung boses natin kasi nasa loob tayo ng simbahan. Noong 2020, hindi pa siya totally ganito. Ayan. Ni-renovate siya. Yung mga santo, ni-renovate yan noong 2020. At noong mga bago piyesta yata din noon, nung yung binasbasan nung ni Obispo ang pumunta nun dito. At siya din ang nagbinyag nung panahon na yun. Isinabay sa ayan. Yan yung mga santo. So, yan ang simbahan sa St. John na matatagpuan dito sa Dinalupihan, Bataan, na tapat lang po siya ng plaza. Diba? Napakaganda. Ang laki. Maayos at maganda. Hi guys! Dito naman tayo ngayon sa plaza. Puntahan natin yung monumento ni Andres Bonifacio, isang bayani na nakipagdigmaan para sa freedom ng Philippines. Ayan. Ito siya. Ayun. Ayan siya. Andres Bonifacio de Castro was a Filipino revolutionary leader and the president of the Tagalog Republic. He is often called the father of the Philippine Revolution. Ayan. He was one of the founder and later supreme leader ng kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, or more commonly known as the Katipunan. Yan. Monumento ni Dr. Jose Rizal dito sa bayan ng Dinalupihan sa plaza. Ayan. Ayun siya guys, dito siya. Ayun, ang pinaka yung sa taas, yun si Dr. Jose Rizal. Ayun, yung pinakatuktok at yung mga kasamahan niya dyan sa baba. Isa din na lumaban noong panahon ng digmaan. So the Rizal Monument serve meaningful national heritage for Filipinos, and nihingal ako, commemorating the heroic act of Jose Rizal to this country. Ayun, nagpapakita ang mga monumento nito ng Dinalupihan, Bataan bilang respeto at paggalang sa ating mga bayani na nagsakripisyo noong panahon ng Spanish rule. Ayun. Bilang respeto at pasasalamat ng mga taong bayan dito sa Dinalupihan, Bataan sa pamumuno ng mga local government. Ayan, ipinatayo itong monumento ni Jose Rizal at ni Andres Bonifacio. Dito lang yan sa Plaza Dinalupihan, Bataan. So ayun nga, tinayo to noong 1945. Ayun, maraming salamat guys. So ayun guys, dito tayo ngayon sa Layak Dinalupihan. Ayun. Ito yung isang monumento dito sa Dinalupihan na ginawa o inubra ni Anastasio Caedo noong si Anastasio Caedo 1907. Pinanganak siya 1907. Ay isang kilalang Pilipinong sculptor at guro ng sining.
siya ay pinanganak sa Paco, Manila. Siya. Ayun. At nag-aral siya sa UP, Universidad ng Pilipinas sa Maynila. Nakilala siya sa kanyang mga likha na may temang Pilipino at kasaysayan tulad ng monumento dito sa Bataan, Death March sa Layak. So, ang kanyang mga obra ay nagpapakita ng kanyang husay sa paglililok at pagbibigay buhay sa mga mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Tulad na lamang ng itong monumento dito sa Layak na kumakatawan na sila ang mga sundalong na lumaban nung panahon ng Hapon. Ayan. Ayan sila. Ayan. Medyo inayos na dati ano lang yan, parang kulay gray na black na gano'n. Pero ngayon inayos nila, medyo gold na. At ayan. Ayan. Zambales Fort Drum, Zigzag Pass, Pampanga, Wawa Dam, Cabalos. Ano to? Itinayo to ng mga Army of the United States. Ayan. Originally National Guard of Dinalupihan and Kentucky. Ayan. Ito itinayo ng mga Amerikano in memory of our comadres. Ayan. Our comadres. 38 Infantry Division. Ayan. Tapos ito yung tinatawag nilang Death March. Ayan. 68 Death March nung ito kasi mga sundalo nito mula Maribeles to dito Layak naglakad lang sila.